Hello mga ka-El Nino. Nino Antones sa El Nino Conditioning System, ang observant na magmamanok. Shoutout sa lahat ng El Nino Conditioning System members. Shoutout sa lahat ng El Nino Conditioning System observer. Shoutout sa lahat kong subscriber. Shoutout sa lahat kong followers. Shoutout sa lahat kong viewers. Shoutout sa lahat kong sharer. Kung di ka pa nakasubscribe, hit na subscribe button para updated ka sa aking mga video. Click na rin ang notification bell kasi ito mga video ko hindi ito pangkaraniwan. Lahat ng gumagamit nito magpapanalo. May mga sikreto akong tinatago para sa mga magpapamember. Pero itong mga video ko, pag tahiin mo lang, lamang ka sa panalo. So yung mga nag-comment, basahin nyo yung mga comment dyan. Nagka-champion na yan. Shout out Morancel Nard, nag-champion na yan. Shout out Renato Binongo, nag-champion na yan 2 beses. Yan si Leonard Morancel, 3 beses na yan nag-champion. Kaya mag-comment, kahit tanungin nyo pa yan, yung mga nag-comment dyan sa ating mga video, mga nag-champion na yan, mga nagpapanalo na yan. Ray Katipay, nanalo na yan, wala pang talo yan. Shout out sa lahat ng mga members na El Nino Conditioning System. Hindi ko na kayo maisa-isa, marami na kayo. Pero salamat sa inyong suporta. Nanonood pa rin kayo, kahit member na kayo, nanonood pa rin kayo sa aking mga video. Keep on winning mga El Nino Conditioning System observer. Keep on winning mga El Nino Conditioning System members. Ngayon, sa stag na naman tayo. I-share ko naman ang idea about sa stag, kasi ang stag, ang hirap i-condition yan, lalo na sa stagan ngayon, early bird, late born, national at local na mga derby ng stag. So dapat mind conditioning ang kailangan ng stag. Dapat ang rotation nyo yan, ang rotation nyo sa stag ay madalas. So lipat-lipat nyo ng lugar, bawat kain niya lipat nyo ng lugar, hindi lang araw-araw, kasi ang iksi lang ng panahon ng pagkukondisyon ng stag. Bawat pakain nyo, ilipat nyo yan para masanay talaga siya sa iba't ibang lugar, kasi mind conditioning ang kailangan ng mga stag. Pakain kayo sa umaga, lipat nyo sa ibang lugar. Pakain nyo sa hapon, lipat nyo naman sa ibang lugar. Pag magkulong na kayo sa tanghali, lipat nyo naman sa ibang kulungan. Pag magkulong kayo sa gabi, lipat nyo naman sa ibang kulungan. Ganun po, kasi mind conditioning ang kailangan ng mga stag. Ito pa, kung dumaan kayo sa process ng hardening, dapat maayos ang pagka-develop ng kanilang maturity. So will develop ang kanilang pagkasta sa mga inahin, para will develop din ang kanilang masculinity. So ang pagkalalaki nila, masculinity, pagkalalaki nila. So dapat may sistema ka rin dyan, nakakasta ng maayos, at ang manok nakakasta ayon sa kanyang desire. So makikita mo naman yan pag gusto ng manok kumasta, gigiri-giri, magyayabang yan eh. Ang manok, pinapakasta mo lang yan pag magaling pinakita na palo. Huwag mo pakastahin ng bubo siya ang palo, papakastahin nyo pa. Ganyan papasok ang reward theory of kakalimutan ko lang, basta may tawag niyan, reward theory of attraction. Reward theory of attraction, ina-attract mo yung galing niya sa pagpalo sa pamamagitan ng pagpapakasta. Kung magaling siyang pumalo, pakastahin mo para
tuloy-tuloy ang galing na palo. Kung bobo siya pumalo, wag mong pakastahin, pakitain mo siya na ang ibang manok na magaling may kinakasta siya, hindi para magkikimkim siya lalo ng galit, ma-develop pa ang kanyang masculinity. Ganun po yun. Sa rotation naman tayo, diba? Bawat pakain mo ng manok, lipat-lipat mo, lalo na kung backyard ka lang, madali lang yan gawin. Lalo na sa farm, kasi ang farm maraming tauhan. Kung backyard lang tayo, nag-iisa lang tayo, gumagawa ng mga gawain tulad ko, bawat lipat mo dapat may makikita siyang babae para paglipat niya magyayabang siya palagi, para lalo pang ma-develop ang kanyang maturity. Kahit naka-cord siya, tulad natin wala tayong flying pins, tulad natin wala tayong flying pins na mapaglagyan ng mga stag natin. Bawat lipat nila dapat may makita silang babae, kahit naka 3x3 lang bawat lipat nila, mga babae naka 3x3. At bawat sparring, pag magaling ipinakita, bigyan mo ng reward. Yan ang reward theory of attraction. Naalala ko na reward theory of attraction. High school pa lang ako niyan, yung theory na yan, kasi mataas ang memory ko. Ina-attract mo ang galing niya through pagpapakasta. Kasi yun ang pagpapakasta ang nagde-develop ng masculinity ng manok, ng pagkalalaki niya. Lalo pa niyang nadagdagan ang kanyang pagpalabas ng testosterone ng pagkalalaki niya. Kasi nakakalalaki po talaga yung pagpapakasta at pagpapakita ng babae. Kasi walang ibang pinaglalabanan kahit anong klaseng hayop, babae yon. Kaya tumatapang ang kahit anong hayop dahil sa babae, di ba? Ang lion may alpha dahil gusto niya siya lang makakaasawa ng mga babae. Ganun po yun. Kung may papalag sa kanya, nag-aaway yan sila para mapakita na sila ang hari. Ganun din po yun sa manok. Kaya sa range, kita nyo, nagkaway-away na yan sila dahil sa babae. Yan po ang rason bakit nadidevelop ang masculinity ng isang manok dahil sa babae. Kaya lagi nyong pakitain ng babae, bawat lipat niya ng pwesto, may babae. Kaya ganun po ang pagdevelop ng masculinity ng stag. Kung wala naman kayong flying fins, patalian nyo lang, pakitain nyo lang ang babae, at least mayroon siyang pupurmahan para lalo pa siyang tatapang. Tas ibitaw nyo, kung hindi nyo pa makita talaga ang palo ng manok, kung malayo pa yung schedule ng laban, twice a week ibitaw nyo. Bitaw kayo ng Miyerkules, bitaw kayo ng Linggo. Kung maganda ipakita niya, pakastahin nyo para naman lagi siyang magaling ang palo na ipakita niya, para bawat palo niya di talaga magbabago. Kaya kung magbago siya ng palo, kung galing siya sa magaling na palo, huwag mong pakastahin. Pag naging bobo sa sunod na palo niya, huwag mo nang pakastahin. Pakitain mo siya na may ibang kumakasta para lalo pa yung mapundo sa kanya ang galit. Ito pala, pag di pala tayo makapalo ng maayos, di pala tayo makakasta. Yung ganun po turuan ng mga manok. Kasi wala po talagang ibang pinag-aawayan ng mga hayop. Babae po ang pinag-aawayan. Lahat ng hayop, anong hayop man yan, kahit sa derby ng kabayo, babae pinag-aawayan. Derby ng kalabaw, babae pinag-aawayan. Lalo na sa manok, babae po pinag-aawayan. Kaya kung gusto nyong matuto sa El Nino Conditioning System, magpamember na kayo. May sistema akong iba sa mga nagmamanok. Gumagamit ako ng stimulus, triggering system para lalabas ang adrenaline rush. Ganun po ako kadetalyado sa pagmamanok ko. Lahat ng manok ko, super lahat ng palo dahil sa sistema ko. Lahat ng tinuturuan ko, 90% ang winning nila. Nagpapanalo. May nag-champion 3 beses sa isang linggo, champion 4 na beses sa isang buwan.
may nag-champion 2 beses isang buwan. Yan si Renz Binungo, 2 beses na yan nag-champion. Yang nagpa-shoutout sa akin, Moran Silnard, 3 beses yan nag-champion. At sa iba pang, hindi ko na lang i-shoutout yung iba, yung mga farm yung iba eh. Kaya lahat ng gustong matuto, magpamembro na kayo. Salamat po.